Dante, ano na ang latest dyan sa arraignment kina Kibuloy? Magandang umaga, Ella. Pasado alas 7 ng umaga ay nagsimula yung arraignment o pagbasa ng sakdal kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy dito sa Pasig City Regional. Teka lang, balita ko ha. Wala man lang mga bayarang vlogger na pumunta dun sa Pasig. Ba't wala kayo dun? Oh. Kayo mga bayaderos kayo, dapat pumunta kayo ng Pasig. May nag-aabang sa inyo dun na kakausapin kayo at i-interviewin yata kayo. Huwag kayo mag-angas-angas, baka masapok pa kayo. Wala hindi naman nagpakita dun. Anyari? Iniwan nyo sa ere si yung inyong kulto na amo. Dapat nagpunta kayo doon. Lalo ka na dada, putang ina mo ka. Dapat nagpakita ka doon, putang ina mo kang dada ka. Ha? Isa pa tong bulldog na pala mo ni Kibuloy ito Ito si dada. Oo. Dapat nagpakita ka kaninang animal ka. Wala. Kahit isa, walang sumuporta kay Kibuloy doon. Nagtago sila. Oh, saan? Sa iniduro. Sabi ni Victoria Arevalo, saan yung 8 million member nila? Ano kasi yun? Pag nakadroga ka kasi, ganito yan, yung function ng utak mo. Mag-i-imagine ka ng 8 million, nakadroga ka Akala mo marami kayo, akala mo 8 million kayo. Yan yung magiging epekto, no, ng droga sa utak mo. Sabi nila 8 million daw sila saan? Mukhang wala naman. Dahan-dahan sa pagdudruga ha. Pag nahuli kayo, sinasabi ko sa inyo, bawal mag-vlog sa kulungan. Trial Court Branch 159 sa kasong human trafficking, kasama din yung kanyang 4 na mga akusado. Eto wala daw sila budget. Alam mo yung mga yan, lahat naman ng lakad ng mga yan, mamula sa pamasahe, pagkain, hotel, iba pa yung allowance, iba pa yung bayad talaga sa kanila. Lahat yun meron sila, pero ngayon mukhang wala yata Wala. Diba? Namumulubi na sila. Tandaan nyo po yan ito sasabihin ko po sa inyo. Meron at merong babaliktad dyan sa kanila. Pero, wag nyo pong suportahan yung mga babaliktad na yan. Kasi pera-pera lang yun sa kanila Walang mga paninindigan Wag nyo pong susuportahan kung sasabihin nila nabulag kasi ako, kaya ngayon nandito ako sa kabila, bumabaliktad. Wag po, inuuto-uto lang kayo niyan. Babaliktad-baliktad pa. Panindigan nyo na dyan, wag na kayong bumaliktad. Hindi namin kailangan ng mga tanga dito sa kabila. Diyan na kayo, sa kabila. Sa dark side. Alam mo, mga palusot na mga yan nabulag kasi ako noon, kaya ngayon ako'y bumabaliktad na. At tama nga pala kayo, mga ganong salita. Mga ganong salita, huwag kayong pabubulad dyan. Pinapaikot lang kayo niyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Diba? Ako na po nagsasabi. Matapos ang ilang buwang pagtatago at matapos maaresto, formal na naiharap sa korte si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy at 4 pa nitong kapwa-akusado dito sa Pasig RTC. Ba't may mga protection? Ella, pasado alas 7 nang dumating ang... Ba't may protection ka sa katawan, Kibuloy? Diba ikaw yung may-ari ng kaluluwa? May helmet siya, may ano pa dito. Kumpleto, nakamask pa. Ba't nakamask ka? Dapat pinakita mo yung mukha mo, Kibuloy. Tanggalin mo yung sunglass mo. Kasi nga, pinagtawanan nyo nga yung mga dyan sa Senado, yung mga witness dyan. Ba't daw nakamask? O yung Kibuloy nyo, ba't nakamask ito? Di ba son of God ito? Sand. Sa Bisaya pa, balas ba? Balas. Sand. Buhangin, sand. Sand of God.
Ano to? Ba't ano to? Face mask? Ibuloy, huwag mo naman akong gagaya. Di bale, kahapon, nagmask tayo kahapon, nagsombrero tayo, tapos balot na balot yung katawan natin. Bukas, magi-helmet na naman ako. Okay? Hanap ako ng helmet bukas, habang naka-live, tapos naka-mask, tapos naka-sunglass tayo. Oo. Son of Diyos. Grabe ka, Raz. Okay, ha? Bukas yan gagawin natin. Mag-helmet po ako bukas, ha? Maghanap ako ng helmet nito. Sino kayo may helmet? Ay, pairamin nyo ako ng helmet dyan. Sino meron? Diba? Tapos, pupurma tayo bukas ng katulad yung kay Kibuloy. Para habang naka-live tayo, safe tayo. Unahin natin yung protection sa sarili. Diba? Siguro okay yun. Convoy, lulan si Kibuloy at co-accused na sina Crescente Canada, Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanyes. Naka-Kevlar helmet si Kibuloy at nakasuot din ng... Panginoon ito eh. Ba't naka-helmet ito? Di ba Panginoon ka? Isang ganun mo lang sa mawawala na yung mga panganib dyan. Ipapastop mo naman yun eh. Sabihin mo, ako, si Kibuloy, mga panganib dyan, tabi-tabi kayo. Ipapa-stop ko lang kayo. Katulad nito ni Raisin Abagat. Ang pangit ng pangalan mo ah. Son of God daw. Hindi yan son of God. Son! Tanga! Gusto ko saan gawin buhangin eh. Hindi yan anak. Hindi siya anak. Buhangin siya. Utang ina mo ka. Raisin Abagat. Gusto mo iumpog ko yung ulo mo sa puki ng asawa mo? Animal ka. Ang baho ng pamilya niyo. Gusto mo? Iumpog ko yung ulo mo sa puki ng asawa mo? K.O. Tarantado. Gusto niya talagang tawagin mong son. Putang ina mo ka. Gusto ko ang tawaging son. Buhangin lang ang tingin ko dyan eh. Tadyakan kita dyan. Bullet proof vest. Ganyan din yung mga kapwa niya akusado. Ayon kay Attorney Joanna Paula Domingo, isa sa mga abogado ng private complainant na si Attorney alias Amanda, naghain ng not guilty plea si Kibuloy at ang lahat ng mga kapwa akusado nito, kabilang na si Pauline Canada na huling dumating kanina. Kinumpirma naman ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na ang sinasabing ang not guilty plea ni Kibuloy at wala na siyang iba pang pahayag na ibinigay. Ayun, na-ambush si attorney ah. Ambush interview to ah. Yung pasensya talaga, wala kaming statement kasi ang kaso nasa korte. Dagdag pa ng legal team ni alias Amanda, tiwala sila na ang umano'y mga krimeng nagawa ni Kibuloy at kapwa akusado nito ay sa wakas mahahayag na. Ang mga kaso niya ay 2019 pa nila naihain at matagal nilang hinahanap ang hustisya para sa complainant at biktima na si Amanda. Sa impormasyon naman na ating nakuha sa panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ, sa September 25 ang pre-marking of evidence at ang pre-trial ay sa October 17. Nangyari ang sinasabing krimen sa Davao City noong 17 taon pa lamang si alias Amanda na private complainant. Sina Kibuloy ay inireklamo ni alias Amanda noong 2019 sa Davao City Prosecutors Office. Si alias Amanda kasi kung nakikita nyo dyan, naka-mask siya, naka-sombrero. Tapos, ang sabi ng mga kampo ni Kibuloy, "Uy, tanggalin mo yung mask mo, tatakot ka sa buhay mo, ha? Tanggalin mo, ano ka ngayon?" Ay, ginaganyan-ganyan eh. Bakit si Kibuloy, Si Kibuloy ay naka-mask. Ayan saan na yun? Ayan yari kay Kibuloy. Mas matindi tong kay Kibuloy Balot na balot talaga eh.
Pati balat sa kamay niya hindi na makita. Shoutout kay Ma'am Tamura, magandang hapon po balik natin dito kay alias Amanda. Na kay Buloy ay inireklamo ni alias Amanda noong 2019 sa Davao City Prosecutor's Office. Subalit dinismiss Ay, salamat po sa 734 likes natin dyan. ito ng piskalya. Naghain sila Ella ng apila at pinawalang bisa pa rin. Kaya naman napilitan sila. Dinismiss sa Davao. Paano naman kasi? Ulit-ulit kong sinasabi. Kumbaga, kaibigan mayor si Duterte dyan. Yung anak niya. Presidente naman si Digong. Kawawa talaga yung Tapos si Kibuloy, kaibigan niya yung mga Duterte. Kawawa talaga yung yung nagreklamo. Madi-dismiss lang talaga yan. Kung ngayon, i-dismiss nyo ngayon. Sige. I-dismiss nyo ngayon. Ngayon yung patunayan na kaya nyo talaga. Ngayon yung patunayan na inosente talaga si Kibuloy. Tingnan natin. Silang iakyat ang reklamo sa Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ng petition for review pero hindi ito umusad. Nitong taon ay nireview ng Department of Justice ang reklamo sa ilalim ni Justice Secretary Crispin Rimulya. At March 2024 nga ay binaliktad ng DOJ ang desisyon ng kanilang piskal sa Davao at ipinasampa sa korte ang kaso na Shoutout kay Ronela. nagresulta sa paglalabas ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Ella, sa nakuha din nating impormasyon kanina sa arraignment ay mayroon daw motion itong si Kibuloy nga na tinutulan ito ng prosekusyon at meron daw siyang alternative na motion kung hindi sa AFP ay sa Veterans Hospital dahil ang paliwanag umano ng kampo ni Kibuloy ay may sakit ito pero tinutulan din ito ng paliwanag ng kampo ni Kibuloy ay may sakit ito. Si Jesucristo nga, sa pagkakaalam ko si Jesucristo nga nagbibigay ng Himalaya, nagpapagaling ng sakit. Pero ikaw Kibuloy, ikaw ang powerful, gamhanan ka sa Bisaya pa. Tapos ngayon magkakasakit ka. Pagalingin mo yung sarili mo. I-magic mo ba? Tanggalin mo yung sakit sa katawan mo, sa sarili mo. Kung may sakit ka man, pagalingin mo. 'Di ba? Akala ko ba powerful ka? Akala ko ba son of God ka? Bakit di mo kayang ipa-stop yung sakit mo? Bakit? Papahiya ka dito. ang prosekusyon. Ang nagiging hatol Ella ng korte si Kibuloy habang Sa bagay, ganyan naman po si Gloria Macapalang Ulo noon. Ganyan po si Gloria Macapalang Ulo. Nagsakit-sakitan din po. No? Hindi ko nga alam, ba't akala ko nga bali na yung liig noon Hindi pa pala, bumalik yung liig, biglang bumalik. Bali na yung liig noon, akala ko mababali na talaga. Gagano na siya Yes? Yes? Sasagutin ko po yan. Ba? After ilang years, biglang bumalik yung liig. Ang galing. Diba? Kaya pala makapal yung ulo. dinidinig pa o wala pang resolusyon yung kanyang gusto na ilipat siya dyan sa Armed Forces of the Philippines ay mananatili siya sa detention facility sa Camp Crame. At samantala yung iba pang mga akusado. Alam mo, Kibuloy, tinatawanan ka ngayon ni Vice Ganda. Alam mo yan, sarap interviewin ni Vice Ganda no? Patungkol dito sa nangyari kay Kibuloy. Tatrastukin ka nun, Kibuloy. Yung apat na mga akusado, ayon sa ating nakuhang informasyon, sila ay may commitment order na ang korte na sila ay ilipat dito sa May bagong pastor na sa QGC, si Diggs. Ganito yan, pag si Diggs na yung pastor dyan, magtayo tayong lahat. Utang ina niyo, tumayo kayong lahat. Pat yung tamuron. Yun yung bago nilang pastor doon. Pasig PCJ. At sa ngayon, mamaya naman Ella, pagkatapos na dito sa Pasig RTC, mayroon pang isang bukod na arraignment si Kibuloy. Diyan naman sa Quezon City RTC.
Branch 106 sa kasong child abuse at sexual abuse. At itong ang mangyayari dito ay hindi na dadalo ng face-to-face si Kibuloy at video conferencing na lamang siyang dadalo. Pero itong kampo... Ang pangit. Dapat face-to-face talaga. Agree ba kayo dun? Video-video na lang? Ha? Ano? Napaka-social naman itong Kibuloy na to. Hindi ako agree dyan. Kung ako yung tatanungin, ha? Video na lang, video call na lang, virtual na lang. ng prosecution, partikular ng complainant si Amanda, ay naasahan nating dadalo dyan sa Quezon City RTC para sa arraignment namin. Akala kasi nila, ang lumalabas kasi sa balita, not guilty si Kibuloy. Oy, mga isip-isip din na. Gamitin utak. Ang pangit nga pag Zoom lang, hindi maganda yan. Gusto ko talaga humarap. Son of God ka eh. Pakita mo na nasa iyo na yung lahat. Social na yung son of God ngayon, mag-zoom-zoom na lang. Ito po yung kasunod niyan. Pinasahan na ng sakdal si Ito po, kasunod niyan. Pinasahan na ng sakdal si Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado sa Pasig Regional Trial Court kanina. Kaso walang mga vlogger niya dun. Natakot. Niyabang pa nga ni Dada eh. Pinuntahan ko yan si Turi. Tinrasto ko yan. Nagyabang siya sa live niya. Binaboy niya daw si Turi harap-harapan. Winalanghiya niya daw si General Turi harap-harapan doon sa Kingdom. Nagyabang siya sa live. Pinuntahan ko nga yan eh. Di nga nakaimik eh. Sabi niya bang, ba't wala ka dito sa Pasig? Dada, animal ka? Para yan sa kasong qualified human trafficking na non-bailable o hindi mapapiyansahan. Humarap din sa arraignment ang nagrereklamo laban kay Kibuloy na sina alias Amanda na nakaranas din ng mga abuso mula sa pastor. Hinarap si Kibuloy. Diba? Hinarap si Kibuloy pero si Kibuloy hindi kayang humarap sa mga inabuso niya. Di umano. Bakit hindi kayang humarap ni Kibuloy? Wala. Noong time na yun kasi takot siya eh. Ngayon ladies choice na siya, no choice pala. K.O. 12 anyos na bata, ginalaw ng isang matanda. Oo nga eh. Grabe ang kulit ng titi talaga. Live mula sa Pasig City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, pakikwento mo nga sa amin, ano ba ang naging tugon ni Kibuloy at iba pang akusado dyan sa arraignment? Ruth, not guilty. Yan ang tugon ni Pastor Apollo Kibuloy at ng 4 pa niyang kasama na sangkot sa kaso sa ginagawang arraignment sa Regional Trial Court ng Pasig City. Sa ngayon nga, inaasahan natin na anumang oras mula ngayon, posibleng lumabas na si Pastor Kibuloy kasama ng mga escort ng PNP. Ang galing Oo, bagay sa kanya yung orange na damit Teka, babae ba to? Hindi yata ito si Kibuloy kasi si Kibuloy may jacket yun eh. PNP. At bukod sa kanya, ang mga kapwa-akusado niya na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semañez ang kasama niya sa loob ng korte. Personal na dumalo sa arraignment ang complainant na si alias Amanda. Dati nang humarap si Amanda sa pagdinig ng Senado kung saan Jerry Pabilando, shoutout po. Idinetalye niya kung paano siya pinilit na may babasahin ako. Nakasyabol si Dada kaya may lakas ng loob. Binastos niya si Sir Torre. Oo. Expire na kasi yung kanyang pulburon eh. Kaya hindi nakapunta dyan sa Pasig. Dapat Dada, nagpunta ka? May kaibigan pa naman doon na gusto kang makausap. Oo. Harap-harapan talaga. Wala ka daw doon eh. Pati yung mga bayaderos wala daw doon eh. Sayang. Sayang Dada. Oo, matindi sanang balita yun ngayong araw na to. Sayang talaga, Dada. Sabi ko, sayang naman kung nandun lang sana si Dada.
mapipirmahan agad yung kaluluwan niya. Oo. Kasi di ba idol niya si Kibuloy? Bigyan mo si Kibuloy ng papel. Papirmahan mo nga yung pirmahan mo yung kaluluwa ko. Sayang dada! Next time! Punta ka! Makipagtalik kay Kibuloy. Samantala, naging mahigpit na Paano kasi, dada? Bakit medyo mainit-init ka ngayon? Kasi binaboy mo kasi ang mga kapulisan. Siyempre, hindi natin maiwasan na may mga private na tao na magagalit din sa'yo. Na gusto ko lang ihahag ka lang naman. Di natin maiwasan yun. Kasi siyempre, yung mga private na tao na yun, mahal nila yung kapulisan eh. Tapos bababuyin mo lang, dada. Magyayabang ka sa live mo na binastos mo si General Torre. Eh kung nagpakita ka kanina doon, maganda sana. Wala eh. Oo. Kaya, dada, ako sa'yo, tingin-tingin ka sa paligid mo ha. Tingin ka dito, tingin ka doon. Sa likod mo, tingin ka rin. Malay mo, may mga supporter kan sunod ng sunod sa'yo at magpa-selfie sa'yo. K.O. Oo. Galingan mo lang ha. naman ang seguridad kanina sa pag-alis ni Kibuloy mula sa PNP Custodial Center kung saan sila nakadetain. Pagdating nila sa Pasig RTC at pagbaba ng coaster, makikitang nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at nakaposas si Kibuloy. Pinalilibut. Dapat tinanggal mo yung posas. Si Superman nga, pinusasan, ginanon lang yung posas, oh. Tanggal! Dapat ikaw din. You are the son of God. Kibuloy! Dapat tinanggal mo rin yun. Din sila ng mga pulis. Evelyn Camo, shoutout po si Badoy, wala, may suporta ni Kibuloy. Asa na? Akala ko ba matapang yan? Dada na yan? Oo nga, dapat nagpunta kanina doon. Wala eh. Kahit anino, hindi makakita eh. Hanggang pang YouTube ka lang, dada. Pang YouTube ka lang, promise. Hindi ka pwede pang personal. Yung katapangan mo, pang ano lang, pang social media lang, pang YouTube lang. Okay lang naman na maging matapang ka sa social media. Dapat ganun din sa personal. 'Di ba? May mga umiidolo pa naman sa'yo doon. Magpa-picture sana sa'yo. Kasi idol ka daw nila. Ginago mo daw si General Torre. Idol ka naman ngayon. Ba't wala ka daw doon? K.O. Ito ang unang beses na humarap sa korte ang pastor matapos mapasa kamay ng mga otoridad noong linggo. Ruth, mamayang hapon nga, meron pang separate na arraignment na nakaschedule si Kibuloy at Ballpoint ang liit compare sa akin, sabi ni Boss Dada. Ay nako. Dapat kasi nagpunta yan si Dada kanina. Ikaw dami account ka, PA mo si Dada. Sabihin mo, Dada, hinahanap ka pa naman kanina. Marami kang taga-suporta doon, magpa-picture daw sa'yo. At yung apat pa niyang kasama na co-accused niya. Ito naman ay gagawin sa Quezon City Regional Trial Court at para naman ito sa kaso na sexual and child abuse. Yun nga lang, hindi natin sigurado kung pupunta ba sila doon physically dahil posible daw na through video conferencing na lang ito gaganapin. At yan ang latest mula dito sa Pasig RTC. Balik sa'yo, Ruth. Maraming salamat, Ian Suyu. Ito po yung kasunod yan. May kasunod po yan Yan. Ililipat sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si Pastor Apollo Kibuloy at apat na kapwa akusado. At nagbabalita at nagsiserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Jonathan, ililipat sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology ang apat na kapwa mga akusado ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng isinagawang arraignment o pagbabasa ng sakdal sa 5 kaugnay sa kinakaharap na kasong qualified human trafficking. Sa kumpirmasyon ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, dadalhin si Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes sa kanilang kustodiya, kalinsunod na rin sa ipinag-utos ng korte sa kadila ng wala namang banta sa buhay ng mga ito. Yan kasi Oo, inanin nyo ngayon yung tinanim nyo noon.
pagdudusahan nyo talaga yan. Kasi kung ano yung ginawa nyo sa mga tao na yan, kailangan yung pagbayaran yan. Pagbayaran nyo ng 1,000 years. Pero mananatili pa rin sa custodial facility ng PNP si Kibuloy dahil pa rin sa kiniklaim nitong death threat laban sa kanya. Sabi ng dami account na Busdada. Si Busdada ang pinakamatapang sa Baneteros. Oo, agree ako dyan. Siya yung pinakamatapang kaya nga wala dun sa kanina eh. Hindi nagpakita. Sa sobrang tapang niya, lumiit yung itlog niya. Hindi nagpakita kasi nasubrahan sa tapang. Dapat kasi nagpakita ka. Ma'am Teresita Dayo, shoutout po Mamayang alauna ng hapon, inaasahan naman ng arraignment kina Kibuloy at sa kanya mga kapwa-akusado sa pamamagitan ng video conference sa Quezon City RTC. Hinggil pa rin yan sa mga Ano kasi, nagbida-bida sa live niya. Pinuntahan daw niya si General Torre, tinrastok-trastok niya daw. Wala daw nagawa si General Torre sa kanya. Ang galing. Sa live niya po yan Siya po yung nagbida-bida sa live niya. Sexual assault, abuse. Kasabisyo mo sa Pasig RTC, Marlene Padiernos, para sa Radyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Marlene, ang tanong, kailan ililipat sa kustodiya ng BJMP si Kibuloy at mga kapwa-akusado? Right after, Jonathan, nung nangyaring arraignment sa Pasig RTC, doon idiniretso sa BJMP itong 4 na akusado. At ito naman si Pastor Apollo Kibuloy ay dito sa custodial facility ng Campo Crame. Ibig sabihin, yung gagawing arraignment mamayang alauna ng hapon sa QCRTC via video conference ay isasagawa doon sa BJMP at maging dito sa custodial facility sa PNP, Jonathan. Maraming salamat. Ayan Kibuloy. Nilaglag ka na. Nilaglag ka na ng mga kasama mong vlogger. Salamat po kay Ilocana Girl Vlog sa kanyang pakulay. Ayan, maraming salamat po sa iyong blessings. Ayan. Kibuloy, napakinabangan ka na nila. Tapos ka na nilang pakinabangan. Kahit isang vlogger-vloggeran mo man lang, wala man pumunta. Pinabayaan ka nila. Kasi nga, pera-pera lang kasi yung mga yan. Oo. Vlogger-vloggeran mo, pera-pera lang. Kawawa ka naman. Wala namang sumuporta sa'yo doon na mga vlogger-vloggeran mo. Wala nang pakita doon. So, Kibuloy, nagamit ka rin. Nagpauto ka rin kasi sa mga vlogger-vloggeran mo eh. Paano na yan? Diba? Ang sakit kaya pag ikaw ay nagamit. Dapat kung talagang tudo yung suporta nila sa'yo, Kibuloy, nandun sila, magpapakita sila dun, magbibigay sila ng balita. Oo. Magbigay sila ng balita sa kanilang mga channel. Diba? Pero bakit wala? Anong sabi ni Dada? Bahala si Kibuloy dyan. Magtagay muna ako dito. Mag-relax muna ako dito kasi nakuha na namin yung gusto namin kay Kibuloy. Yung bayad na para sa amin. Nakuha na namin yan. Bahala si Kibuloy dyan. Mabulok ka sa kulungan kung gusto mo. Basta kami dito, hanggat maaari, kung may matatanggap pa kaming pera, itutuloy namin yung pagkukunwari namin na kunyari sumusuporta kami sa mga Duterte, sa mga kay Kibuloy. Pero pag wala na talaga kaming mapala, bahala na kayo dyan. Dito muna kami magtagay-tagay muna kami. Tapos magla-live muna kami dito, mang-uuto sa mga supporter namin. Uutuin yung mga QGC na, oy, magpa-Gcash naman kayo. Oy, magpa-remittance naman kayo. Kasi, eto kami, nag-happy-happy kami dito, habang nabubulok sa kulungan si Kibuloy, Yan po. Shout out sa mga nauto ng bayaderos na to, Tandaan nyo, binaboy ng mga bayadero si Kibuloy noon. Uwi na lang hiya si Kibuloy, tapos ngayon tinanggap nyo. Nagtanggap kayo, nag-alaga kayo ng ahas. Binanat-banata ng bayadero si Kibuloy noon, tapos ngayon tinanggap nyo. Nag-alaga kayo ng ahas. Good luck.